Nasa hapon na dumating si Ana na nagmamadali. Maya, salamat at nandito ka. Ikaw muna ang bahala kay Leo ha? Kailangan kong magbayad ng internet sa bayan bago pa kami maputulan at mawalan ng signal. Sambit niya na may pagmamadali sa tinig. Oo naman, ako na ang bahala dito sa anak mo, sagot ko habang binibihag ng mga braso ko si Leo. Ang puso ko ay tumibok ng bahagya. Alam kong mahirap para kay Ana na umiwas sa mga alalahanin sa kanyang tahanan, lalo na't wala siyang kasama kundi ang anak niya. Ang asawa niya ay malayo, nagtatrabaho bilang sundalo, kaya't napilitan siyang humingi ng tulong sa akin. Habang naglalakad si Ana palayo, nag-aalala akong nakatingin kay Leo. Isang malaking responsibilidad ang iniwan sa akin, ngunit masaya akong makatulong. Nagpakatatag ako, sinisiguradong magiging maayos ang lahat. Nang nakarating ako sa pinto, sumunod ang mga mata ko kay Ana habang naglalakad siya. Nadaanan niya ang isang bilyaran at nagulat ako nang mapansin ko ang pamangkin ko, si Jake. Nakasuot siya ng school uniform at tila masaya. Akap-akap ang isang dalagita. Bigla, nang makita siya ni Ana, agad siyang nagtago sa likuran ng iba pang mga kabataan. Jake? Nasa isip ko, ngunit alam kong dapat akong manatiling tahimik. Gusto ko siyang tawagin, pero naisip ko na baka matakot siya sa atensyon. Habang si Ana ay humihinga ng malalim, nagpasya akong bumalik sa aking atensyon kay Leo. Natatawa habang naglalalaro ang bata at iniwan ko ang mga alalahanin sa isa pang pagkakataon. Jake, pwede bang huwag ka nang magtago? Nakita na kita, sabi ko nang mapansin ko siya. Nakabaon sa likod ng iba pang kabataan. Sa sandaling iyon, naghanap ang tingin ni Jake sa akin. May takot sa kanyang mga mata. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka na naman ba pumasok sa eskwela? Tanong ko sa kanya ng mahinahon, kahit na ang loob ko ay puno ng alalahanin. Napakamot siya sa ulo, tila nahihiya. Na-late po kasi ako ng pasok. Sinarado na po ng guard yung gate, kaya hindi na ako nakapasok sa school. Nahulog ang aking ulo sa pag-iling. Nagpapakahirap ang mama't papa mo sa pagtatrabaho sa bukid para mapag-aral ka, tapos maglalakwat sa kalang. Sinasayang mo lang yung mga paghihirap nila para sa'yo. Sa mga salitang iyon, napayo ko si Jake, lalong namula ang kanyang mukha sa kahihiyan sa harap ng mga kasama. Naisip ko ang tamang desisyon. Sige na, hindi kita isusumbong sa ginagawa mong maglalakwat siya. Pero umuwi ka na sa inyo at huwag ka nang tumambay sa ganitong lugar. Ngunit bigla siyang nagprotesta. Pero Tita Ana, kapag umuwi ako ng maaga, malalaman nilang hindi ako pumasok kaya dito na lang po muna ako. Hindi naman po ako nagsusugal, nanonood lang po ako sa kanila. Tila hindi ko siya matanggap. Ayaw ko, Jake. Ayokong napapabarkada ka sa mga kabataan na mahilig tumambay dito. Gusto mo bang magaya talaga sa kanila? Ang mabuti pa, umuwi ka na lang muna doon sa bahay namin at bantayan mo si Leo. Pinabantay ko lang siya sa kapitbahay namin, si Maya. Napabuntong hininga si Jake, tila nahahabag. Sige po, Tita Ana. Wala na siyang nagawa kundi ang lumakad papunta sa aming bahay. Habang binabaybay niya ang daan, naisip ko na sana ay matutunan niya ang kahalagahan ng edukasyon at responsibilidad. Nakatayo ako sa sala ng bahay nang biglang pumasok si Ana. Medyo nagtataka ako kung bakit siya mabilis na bumalik mula sa bayan. Pagdating niya, agad akong nilapitan. Leo, bakit mag-isa ka dito? Nasaan ang Kuya Jake mo? Tanong niya habang naglilinga-linga sa paligid. Nagturo ako sa kanya. Nandoon siya, Mama. Sabi ko, parang walang anumang alalahanin. Pero sa kabila ng simpleng pagtugon ko, naramdaman ko ang pangamba na nagmumula sa kanyang tinig. Nakita ni Ana ang mga gamit at sapatos ni Jake sa loob ng bahay.
na tila isang senyales na nandoon pa rin siya. Ngunit bigla siyang nag-alala nang bumaling siya sa nakasaradong pintuan ng kwarto. Lumapit siya doon at habang malapit na siyang bumukas, napansin niyang nakalock ito. Dahil dito, nabulabog ako. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang ingay mula sa loob ng kwarto. Paano kung anumang mayroon doon ay hindi maganda. Parang may kumakalat na takot sa aking mga buto. At natakot ako sa kung ano ang pwedeng mangyari sa kuya ko. Nakatakbo si Ana upang kumatok. Ngunit sigurado akong alam niya ang tinig na nagmumula sa loob. Isang sitwasyon na hindi niya dapat pinabayaan. Alam ko na isang kaganapan ang namumutawi sa loob ng kwarto at ang takot ko ay lumakas. Pusong nag-aalala para sa aking kuya. Nagdasal ako na sana ay walang masama sa loob. Habang naglalakad ako sa salas ng bahay, bigla na lang pumapasok sa isip ko ang mga galit na saloobin tungkol kay Jake. Walang hiya talaga, Jake. Dito pa nagdala ng babae sa bahay namin. Naiisip ko habang natatanim ang pangamba sa bawat hakbang ko patungo sa kwarto. Gusto ko sanang mahuli siya sa akto upang masabihan siya ng tama. Kinuha ko ang susi at unti-unting binuksan ang pintuan. Ngunit pagkapasok ko, natigilan ako sa aking ginawa. Tama ang hinala ko. Sa loob ng kwarto ay nagaganap ang isang malaking digmaan at hindi ko ito inaasahan. Ang ikinabigla ko ay nang makita ko si Maya, ang kumari ko, na kasama ni Jake. Walang duda, sobra ang ligaya kanyang mukha at sa reaksyon nito, agad kong nahalatang hindi ito labag sa kanyang kalooban. Ang mga ingay na lumalabas mula sa loob ay parang hiyaw ng kaligayahan. Ang ligaya na masakit pero masarap. Sa sobrang pagkabigla at galit, hindi ko magawang alisin ang mga mata ko sa kanilang ginagawa. Napaisip ako at nakaramdam ng kakaibang kuryente na dumadaloy sa katawan ko at napatanong ako bigla sa sarili ko. Paano nangyari to? Hindi ko kailanman inaasahan na may kababalaghan na gagawin ng aking pamangkin ang aking kumari. Dahan-dahan akong umupo doon sa sala. Ang init ng galit na namumutawi sa aking pagkatao ay tila sumasabog sa aking dibdib. Buwisit ka talaga, Jake. Humanda ka talaga sa akin. Bulong ko sa sarili habang hinihintay ang tamang pagkakataon na siya'y makausap. Matapos ang ilang minuto, bigla na lang huminto ang ingay sa loob ng kwarto. Nang makita ko si Maya na lumabas, gulo-gulo pa ang kanyang buhok. Naantig ang aking damdamin. Uy, dumating ka na pala kanina. Ka pa ba dyan? Tanong niya, umiwas ng tingin. Wala akong masabi kundi ang kanyang sagot. Sige na, Marie. Salamat sa pagbantay sa anak ko. Makakauwi ka na sa inyo. Sabi niya na mabilis na umalis. Hindi nagtagal. Lumabas na rin si Jake mula sa kwarto. Pawis na pawis at walang suot na pangitaas na damit. Ano ang nangyari dito? Ang sabi ko habang nakatingin sa kanya. Nakaupo ako sa sala. Nag-init ang aking ulo sa nangyari. Iba ka talaga, Jake. Dinala mo pa dito sa bahay namin ang kalokohan mo. Ang sigaw ko sa kanya. Agad akong bumalik sa aking mga alaala kung paano nagiging malikot ang isip ng binatilyo ko at kung paano ito nagtulak sa kanya sa maling landas. Nagulat si Jake nang makita ang matinding galit na bumabalot sa akin. Tita Ana, dumating na pala kayo. Aniya, ngunit ang tono ng boses niya ay tila nahulog sa takot. Pinaghahampas ko siya ng walis. Pilit na sinasalag ito ni Jake. Pero hindi pa nagtagal ay tumigil ako sa paghampas. Sa sobrang galit, nagbuntong hininga siya. Kita ko sa kanyang mukha na naguguluhan. Tita, hindi ko naman sinasadya. Isa pa, hindi ako ang may kasalanan. Si Maya, nagpakita ng motibo. Nasa malayo ang asawa niya. Siyempre, may pangangailangan daw siya bilang babae
kaya nagawa ko siyang pagbigyan. Ang sagot ni Jake. Aaminin kong nag-isip ako sa narinig ko. Ngunit nahirapan pa rin akong maniwala sa kanyang paliwanag. Pwede bang umuwi ka na sa inyo? Sumasakit ang ulo ko sa iyo. Tugon ko na siya namang dahilan upang napayuko siya at agad na lumakad. Pero bago siya nakalabas ng pintuan, lumingon siya sa akin. Pasensya na talaga, Tita Ana. Huwag niyo po sana akong isumbong kay Papa. Kayo babae din kayo, katulad ni Maya, at malayo rin po ang asawa niyo, si Marlon. Alam kong yun yung pangangailangan ni Maya. Kailangan niyo rin bilang isang babae. Sana naman maintindihan niyo po yung paliwanag ko. Umirap ako sa kanyang sinabi. Umuwi ka na. Hindi ako magsusumbong, pero ayokong mauulit ang ginagawa mo ha. Sagot ko. Pagkasabi ko nun, agad siyang umalis papalayo. Nang lumipas ang ilang araw, nagpunta ako sa bahay ni Jake. Kailangan kong makiusap kay Ronald, ang ama ng binata na nakatira sa kabilang baryo na halos 10 minutong lakad lang. Pagdating ko, sinalubong ako ni Ronald. Ana, naparito ka. Nasaan si Leo? Tanong niya. Kinuha po muna siya ng nanay ni Maya. Babalikan ko na lang po mamayang gabi doon sa kanila. Sagot ko. Kuya Ronald, ipapaayos ko sana yung bubong ng bahay namin. Sobrang luma na kasi yung mga yero kaya tumutulo na. Dapat nga, yan na nga bang sinasabi ko sa inyo nung umuwi ang asawa mo nung nakaraang buwan. Hindi nyo pa pinaayos. Nahihirapan tuloy kayo ngayong tag-ulan. Tugon ni Ronald, sabayng iting nag-aalala. Ramdam ko ang bigat ng mga responsibilidad sa aking mga balikat, ngunit dapat ko itong harapin, hindi lang para sa pamilya kundi para rin kay Jake. Habang naglalakad ako papalayo mula kay Ronald, napabuntong hininga ako. Kuya Ronald, pasuyo na lang ako, baka lumala pa kasi sa mga parating na bagyo. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng pag-aalala. Tumango siya. Sige na, pupuntahan ko bukas ng umaga para makita ko kung anong mga yero ang dapat mapalitan. Nang makausap ko ang aking kapatid, nagpasya na akong bumalik sa bahay. Ngunit sa daan pauwi, nadaanan ko ang banyo ni na Ronald. May kakaiba akong naramdaman nang marinig ang malakas na ragasan ng tubig mula sa loob. Tila na iwang bukas ang gripo, lumapit ako sa banyo. At sa maliliit na awang, sumilip ako. Dahil sa aking pagtitig, nagulat ako nang makita si Jake sa loob na naliligo. Akala ko walang tao, makauwi na nga. Bulong ko sa sarili ko. Ngunit napahinto ako sa aking hakbang. Hindi lang siya basta naliligo. May ibang nangyayari. Habang dahan-dahan akong muling sumilip, nakita ko siyang nakaupo sa isang upuan sa loob ng banyo. Walang suot na anumang sagabal. Ang aking puso ay biglang bumilis at nakaramdam ng init. Nakita ko ang may matinding paggigil sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi ko akalain na makikita ko mula sa kanya. Nang mas matagal kong pinanood siya, nagulat na lang ako. Ay bigla na lang umaagos ang tubig ko mula sa aking kuweba. Tila ba ang aking paningin ay gusto ko nang sunggaban ang pagkakataon at may kakaibang damdamin akong naramdaman na hindi ko maipaliwanag. Parang ako'y nahihirapan sa pagtanggi sa kung anong nararamdaman ko. Bakit ganito? Hindi ko ba siya dapat tingnan? Ang mga tanong sa aking isipan dahil sa aking pag-iisip, hindi ko namamalayan na ang isang kamay ko ay napunta na pala sa isang hindi inaasahang lugar. Nang mapagtanto ko ito, bigla akong napahinto at naluha sa aking mga mata, naguguluhan sa nararamdaman ko. Mabilis akong umalis sa aking kinatatayuan at nang makalabas, naglalakad akong parang nabulabog na isipan, masyado akong nadala sa nangyari, at may parang merong biglang nabuhay sa aking pagkababae. Anong nangyayari sa akin? Hindi pwede to. Ang sigaw ko sa isip
habang mabilis akong naglakad pauwi sa aming bahay. Ang mga tanawin sa paligid ko ay tila malabo lang at hindi ko mapigilan ang pag-iisip tungkol sa nakita ko. Nang makapasok ako sa kwarto, humiga ako sa kama, ngunit kahit anong pilit kong alisin ang mga imahe sa aking isipan, sadyang bumalot ang matinding init sa aking buong pagkatao. Malalim ang aking paghinga at sa sobrang pagkataranta, hindi ko naawat ang aking sarili. Samantala, natapos si Jake sa kanyang maligo matapos ang kalahating oras na pagkukulong sa banyo. Nakatapis siya ng tuwalya nang pumasok siya sa kanilang bahay. Naabutan niya ang kanyang ama na si Ronald sa sala. "Jake, naiwan ng tita Ana mo ang pitaka niya. Dalhin mo nga doon sa bahay nila at baka natataranta na yon kakahanap," sabi ni Ronald. Tumango si Jake. "Sige po pa, magbibihis lang po ako." Kaagad siyang nagbihis. Ang kanyang isip abala pa rin sa mga bagay na maaari niyang gawin sa susunod. Matapos ang ilang sandali, sinunod niya kaagad ang utos ng kanyang ama. Lumakad siya patungo sa bahay ng kanyang tiyahin. Nang makarating si Jake doon, nagtaka siya nang makita ang nakasaradong bahay. Parang walang tao. "Tita Ana, nandyan po ba kayo sa loob? Dala ko po yung pitaka ninyo. Naiwan niyo po kanina doon sa bahay," tawag niya. Ngunit ang tanging sagot ay ang tahimik na paligid. Dahil sa hindi pagtugon, unti-unti kong naisip si Jake habang pinagmamasdan ang kanyang katayuan sa harap ng aking bahay. Hindi ko maalis sa isip na narito siya at hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Ang mga tanong sa aking isipan ay parang mga alon na hindi nagtatapos. Anong dapat kong gawin? Paano ko maiiwasan ang mga emosyon na sumisiksik sa akin? Makailang beses akong kumatok sa pintuan ng bahay ni Tita Ana, ngunit walang nagbubukas. Sa mga panahong ito, alam kong may mga pagkakataon na kailangan kong gumawa ng paraan para makapasok. Walang tao, kaya't hindi ko naisip ng mabuti. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Dumiretso ako sa loob at nang mapansin kong tahimik ang sala, agad akong tumingin sa pintuan ng kwarto. Doon, dahan-dahan kong binuksan ang pinto at bumungad sa akin ang aking tiyahing si Ana, nakahiga sa kama. Walang suot na anumang sagabal, abala sa isang bagay na hindi ko inaasahan. Tulala ako sa aking nakita. Laking gulat ko nang magdilat siya ng mga mata at makita ako roon. "Jake, anong ginagawa mo dito?" tanong niya. Nagmamadali siyang nagbalot ng kumot sa kanyang sarili. "Tita Ana, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya makita ang ginagawa ninyo." Sagot ko, bagamat parang hindi niya ako narinig. Nakatitig siya sa akin at sa kabila ng kanyang pagkabigla, nag-aalabang mga katanungan sa aking isipan. "Kaya dinala ko po ang pitaka niyo. Naiwan niyo po ito sa bahay," sabi ko nang lumapit ako sa kanya at inabot ang kanyang pitaka. Tila nahihirapan siyang makahanap ng tamang salita. "Sige po, tita, uuwi na po ako," sabi ko. Ngunit bago ako makaalis ng kwarto, bigla siyang nagsalita. "Jake, sandali lang. Hindi ba't sinabi mo na may pangangailangan kaming mga babae? Kaya ginawa niyo yon ni Maya nung nakaraang araw?" Napahinto ako at dahan-dahan lumingon muli sa kanya. "Bakit po, Tita Ana?" tanong ko. Naguguluhan. Ang mga salita niya ay tila isang apoy na sumiklab sa aking isipan. Nagdadala ng mga bagong tanong at emosyon na hindi ko pa nauunawaan. Naramdaman ko ang init na umaakyat sa aking mukha habang iniisip ang kasalukuyang sitwasyon. Parang ang daming tanong na naglalaro sa isip ko. Ano ang sinasabi niya? Ano kaya ang nararamdaman niya? Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong nagiging mas komplikado ang sitwasyong nasa harap ko. Nakatayo ako sa pintuan ng kwarto, ang puso ko ay mabilis na tumitibok, puno ng pag-aalinlangan. Wala akong inaasahang maririnig
mula sa aking tiyahin, ngunit nagulat ako sa mga sinabi ni Tita Ana. Jake, nagawa mong pagbigyan ng kumari ko katulad niya. Malayo rin ang trabaho ng asawa ko. Kaya mo rin bang ibigay ang pangangailangan ko? Labis akong natigilan sa narinig ko. Tita Ana, ano po bang sinasabi niyo? Ang tanong ko ay puno ng pagdududa at pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aalab, puno ng pagkaseryoso, at sa isang iglap, inalis niya ang kumot na bumabalot sa kanya. Bilang tugon, natanaw ko ang kabuuan niya, at halos madurog ang aking mundo sa aking nakita. Napalunok ako ng laway, habang ang saging ko ay unti-unti na itong nabubuhay. Jake, ikaw lang ang alam kong pwede makapagbigay sa akin ng pangangailangan ko. Ang mga salitang iyon ay nag-udyok sa akin na takot at pananabik. Hindi pa rin ako makapaniwala na sa aking harapan ay nakikiusap ang aking maganda kong tiyahin. Tita Ana, siguradong po ba kayo sa gusto nyo? Ang aking nararamdaman ay lalong nag-iinit, ngunit sa kanyang pagtango, tila bumuhos ang aking likido sa aking katawan. Makikita sa kanyang mga mata ang matinding pakikiusap na may maganap sa amin na digmaan. Huminga ako ng malalim at sa hindi ko namamalayang paraan, namutawi sa aking mukha ang isang malaking ngiti. Lumakad ako palapit kay Tita Ana at naupo sa gilid ng kama. Dito, mas malapitan kong napagmasdan ang kanyang kabuuan. Ramdam ko ang halo ng kaba at kasabikan. Ang mga tanong at pagdududa ay halo-halo na sa loob ko, habang ang puso ko ay patuloy na kumakabog. Muling lumingon si Tita Ana sa akin, at sa gitna ng mga damdaming nagtatalo, nagbigay ako ng isang matamis na halik. Sa hindi ko inaasahang paraan, wala siyang ginawang pagpalag. Nagpaubaya siya ng buong puso, habang pinagmamasdan ko ang kanyang kabuuan ng kanyang katawan. Nadarama ko ang kuryente na bumabalot sa aking pagkatao. Sa mga sandaling iyon, nahulog ako sa isang sitwasyon na hindi ko akalain na mangyayari. Tuluyan na akong nawala sa sarili ko at pinaubaya ko ang sitwasyon sa kanya nangyayari. Tila dumaloy ang kuryente sa mga ugat ni Tita Ana. At sa aking isip, ang konteksto ng aming relasyon ay nag-iba sa isang iglap. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit ang kasiyahan na kanyang nadarama sa piling ko ay labis at sobra. Mga alaala ng mga pagkakataong madalas niya akong pinapagalitan ay tila naglaho. Parang ayaw niyang matapos ang kasalukuyan. Ang kanyang mga paghinga ay nagiging malalim at puno ng labis na kasiyahan. At sa loob ko, simula pa lang ito ng isang masalimuot at mapait na karanasan. Habang ako ay nakatayo sa pintuan ng kwarto, naguguluhan sa mga kaganapan sa loob. 4 na sulok ng silid ay tila nagsisilibing saksi sa isang kaganapan na kahit ako ay di ko akalain. Habang tumatagal, ang mga ingay na naririnig ko mula sa loob ay tila nagiging mas matindi. Nagpapakita na sa loob ay may nangyayaring kaligayahan na sila mismo ang nakakaramdam. Nakakabigla, narito ako sa isang mundong hindi ko akalaing mapapasok. Nakita ko si Tita Ana sa kanyang matamis na ngiti nang magtama ang aming mga mata. Walang salita ang lumabas mula sa aming mga bibig, ngunit alam ko na nag-aantay siya sa susunod na gagawin ko. Tila ba at tubili akong tumayo, ngunit ang pagkakataong ito ay tinawag ako. Kaya isa-isa kong inalis ang aking mga pantakip sa katawan. Mas naging agresibo ako sa mga kilos ko at sa mga sandaling iyon, tila ako ay bumabagsak sa isang walang katapusang pagkakataon. Ilang saglit pa, bumagsak ang huling piraso ng tela mula sa akin. Sa pagkakita ni Tita Ana sa aking pagka-emosyonal na mukha, napabugas siya ng hangin. Sa mga oras na ito, ang bawat galaw ko ay puno ng sigla at pangunahing damdamin. Papalapit na ako sa nang kaganapan. Tila wala ng oras na sayangin.
Ang katahimikan sa kwarto ay nagtanggal ng kung anong mga pangamba, ngunit sa isang iglap, tila nag-cruise ang isang kakaibang tinig mula sa aming mga labi. Habang naririnig ko ang ingay ng kasiyahan na lumalabas kay Tita Ana, halos hindi ko mapigilan ang aking sarili. Ang tunog na iyon ay tila gumalaw mula sa kanyang lalamunan, mas tumitindi pa habang patuloy ang aming pagkakaisa. Napagtanto niya na muli siyang naroon bilang isang babae, pinaparamdam sa kanya ang kaligayahang tila matagal na niyang pinapangarap. Sa aking mga kilos at galaw, sinadyang ipadama ko sa kanya ang kasiyahang inaasam ng mga babaeng nagdaan sa aking mga kamay. Ngunit labis din ang aking kasiyahan. Hindi ko akalain na sa ganitong oras at pagkakataon ay siya ang aking kasalo. Ang ingay sa loob ng kwarto ay patuloy na kumakawala, habang ang kama ay lumalangit-ngit at lalong lumalakas. Parang isang hiyaw ng isang babaeng natatamo ang kasiyahan. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, dumating ang kaibigan ni Tita Ana na si Maya at narinig ang kanyang boses mula sa labas. "Ana, nandyan ka ba? May ibibigay lang akong niluto kong merienda." Narinig ko ang mga katok na ginagampanan ni Maya at nang walang sumasagot, napansin ko ang kanyang pag-aalinlangan. Tila alam niyang may nangyayari sa loob, ngunit hindi ko dapat ipahamak ang aming kasalukuyan sa mga pagdududa at tanong. Habang ang ingay sa loob ay tumitindi, naglalaro sa aking isip ang mga posibilidad. Sino nga ba ang papunta sa tahimik na kwarto? Paano ang magiging sitwasyon kapag natuklasan nilang may ibang galaw sa likod ng mga pinto? Nasa pangarap ako ng isang mundo kung saan kami lang dalawa ang naglalaro ng apoy. Pero sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pangamba na maaaring mahuli kami. Ipinagpatuloy nila ang paglalaro ng apoy. At sa mga oras na iyon, naiwan si Maya sa labas na mukhang naguguluhan at nag-aalala. Alam ko na nasa malayong lugar ang asawa nitong sundalo, kaya't naiintindihan ko ang kanyang desisyon na umalis na lamang at hindi na istorbohin pa ang kaganapan sa loob. Tila ang lahat ng ito ay isang patuloy na laro ng maraming emosyon. Maya, sa kabila ng kanyang pag-aalala, ay pumili na lamang na hindi makialam. Naisip ko, wala na talagang puwang ang sinuman sa mga sandaling ito. Ang ingay na umaabot mula kay Tita Ana ay tila nasa kaluwalhatian. Pilit kong pinigil ang aking sarili mula sa pag-iisip sa mga hinaharap na sitwasyon. Kung sakaling may humadlang sa kasalukuyan sa loob ng kwarto. Lipas ang mahigit 10 minuto ng tila walang katapusang ingay, narinig ko ang isang malakas na boses mula kay Jake at tila iyon na ang hudyat na nakarating na siya sa dulo ng rurok na kanyang mga nararamdaman. Sa sandaling iyon, nagpasya ang katahimikan na bumalik sa kwarto. Ang tahimik na paminsan-minsan ay tila isang senyales na tuluyang natapos ang kanilang kaganapan. Matapos ang lahat, kumain si Jake at tumayo mula sa hapagkainan. Grabe, nabusog po ako sa niluto niyong ulam, Tita Ana. Sambit niya, puno ng kasiyahan. Nakita ko ang ngiti ni Tita Ana habang karga ang kanyang sanggol na anak na si Leo. Nakaharap ako kay Jake. Tila siya ay nagpaalam. "Tita Ana, uuwi na po ako ha? Baka po hinahanap na ako ni Papa." Tumango lamang si Tita Ana. "Sige, mag-iingat ka, Jake." Nang pabalik na siya pauwi, nahahabol siya ni Tita Ana. Sandali lang. Napakunot ang kanyang noo, nagtataka. "Bakit po, Tita Ana?" Nakita kong binuksan ni Tita Ana ang kanyang pitaka at may inabot na pera kay Jake. "Heto ang 5,000, bilhin mo lahat ng gusto mo. Sa susunod, puntahan mo ulit ako dito kapag kailangan kita ha." Ang mga ngiti ay nagningning sa mga labi ni Jake. "Sige po, Tita Ana, wala pong problema."
Habang si Jake ay naglalakad papalayo, sinundan ito ng tingin ni Tita Ana. Ang kasiyahan ay nakabalot sa kanyang ngiti. Sa mga sandaling iyon, tila nagpatuloy ang kwento ng kanilang samahan, isang kwento na puno ng mga lihim, pagnanasa at emosyon. Habang naglalakad si Jake palayo, dala-dala ang pera mula kay Tita Ana, naisip niya ang lahat ng nangyari sa loob ng kanilang tahanan. Pagdating sa kanyang bahay, nakakita siya ng mga larawan ng kanyang pamilya sa pader. Mga alaala ng kanilang saya at hirap. Napag-isip-isip niya na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Nais niya ring ipaglaban ang kinabukasan niya at ng kanyang mahal sa buhay. Sa mga susunod na araw, nagpasya si Jake na talikuran ang kanyang maling landas. Nagsimulang makipagsapalaran sa pag-aaral. Binuo ang sarili at pinalakas ang loob na balikan ang mga pangarap na tila nakalimutan. Sa bawat hakbang na ginugugol niya, nagsisilbing alaala ang kanyang pagkakamali. Ngunit hindi ito nagdulot sa kanya ng takot, kundi inspirasyon upang ipakita na kaya niyang magbago. Si Tita Ana, sa kahabaan ng mga linggong iyon, ay unti-unting naunawaan ang mga pagkakamali at ang mga pangarap na hindi dapat mawala. Nagdesisyon siyang ituwid ang kanyang landas, naging inspirasyon sa kanyang anak na si Leo at alalahanin ang halaga ng pamilya. Nagsimula siyang mag-aral muli at itaguyod ang kanyang sariling negosyo sa kabila ng mga pagsubok na dala ng kanyang pagiging ina at asawa. Nang dumating ang panahon ng pagtatapos sa paaralan, nagkita sila sa harap ng entablado. Si Jake ay nagtapos na may karangalan, hawak ang kanyang diploma na simbolo ng kanyang bagong buhay. Si Tita Ana naman, na nagbigay ng speech, ay nagpasalamat sa mga aral na natutunan sa buhay, na sa kabila ng mga pagkakamaling nagawa, may pag-asa pa ring muling bumangon at muling magsimula. Naluha siya habang sinasabi ito, hindi dahil sa lungkot, kundi sa saya, dahil alam niyang nagbago siya at ang kanyang pamilya. Nang magtapos ang seremonya, nilapitan ni Jake si Tita Ana. Tita, salamat sa lahat. Naging inspirasyon ka sa akin. Nais kong ipakita sa inyo na kaya kong magbago. Sagot niya na may ngiti sa kanyang mukha. Sa pagkakataong iyon, nagyakap ang dalawa. Ang kanilang mga luha ay simbolo ng pagmamahal at pangunawa. Ang mga alaalang punong-puno ng sakit at pagdududa ay unti-unting naglaho, napalitan ng pag-asa at pagmamahal nila sa isa't isa. Ang aral ng kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakamali, kundi sa kakayahang muling bumangon. Ang bawat pagkatalo ay may dalang pagkakataon para sa pagbabago, at ang tunay na pagmamahal ay nagiging daan upang ang bawat isa ay matutong humarap sa kanilang sariling mga hamon sa buhay. At dito, nagtatapos ang lahat. Salamat sa panonood. Huwag ninyong kalimutan mag-subscribe sa atin channel. Mag-comment kayo sa baba kung ano masasabi ninyo sa kwentong ito.